What's up mga kanoo? Isang magandang araw ay magandang gabi na po pala. Hindi na nga tumitigil ang ulan at napakataas na ng baha dito sa may amin. Super lapot na rin ang daan. Paano ba to mga kanoo? Pagka-uwi ko nga galing school ay ito ang aking ginawa. Basang-basa po tayo sa daan kanina. Binabad ko po itong nabili naming manok kay Ate Desiree. Shout out po sa sabaw ng pinya. Ayan, para mas mabilis pong mamarinate yan, ilalagay po natin sa ref at iwan lang po natin ng mga 30 minutes siguro habang tayo ay nag-prepare ng ating lulutuin. Ayan, at ma-share ko lang bago ako mapunta dito sa pagkagayat ng mga samya tulad ng mga sibuyas, bawang, kamatis. Ayan, ito po ang aking sinet up dito sa may baha na part ng lugar namin dahil nagawa po ako ng aking lutuan. Ayan, syempre dahil dun po sa dati namin pinaglagyan ng lutuan ng kalan, ay nako, umuulan po't butas ang bubong. Naiipon po ba sa tolda yung tubig? Kaya ang hirap, nababasa po yung ating mga gamit sa panluto. Kaya ito, naglipat po kita. Bumili lang ako ng trapal na 2 yarda at ginamit itong aming lumang katre bilang patungan para mailagay po yung kalan dyan. At dahil medyo hassle po sa pagpadupong ng uling muna kapag may pasok, para mabilisan po ay nagpa-refill kami ng shilane or tangke ulit. Eto po, salamat po para meron tayong magamit at makapagluto man lamang tayo kahit sa almusal. Ayan, ganyan po ang aming mabilisang lutuan ngayon. Pasensya na talagang ang tubig dito ay nagpuputik. My heart is so happy nga kasi dumating na ang ating pinapangarap na wok pan. Ito po yung non-stick at sa halagang 349 pesos lang po or 339 pesos ata yon, ay meron na tayong ganito kalaking kawali. Ayan, napakalaki po pala sa personal nito. Bibili tayo sa sunod kapag may budget ulit ng mas maliit. Parang nasa 220 pesos lang yung maliit na kawali. Yan, ganyan siya kalaki. Syempre, ang una nating lulutuin ay tinatawag na pininyahang manok. Tapos na nga nating gisahin ng sibuyas at bawang at kamatis. Ang dami kasing kuda. Ayan tuloy. Syempre, ilagay na po natin ang ating binabad na manok. At yan po ay ating papakuluing mabuti. Hintayin po natin lumabas ang kanyang sariling tubig para siya po ay malagan ng maayos at maganda ang pagkakaluto dito sa ating pininyahang manok. Flex po natin yung ating bagong lutuan. Ito po ang itsura. Napakataas ng tubig at syempre ay takpan po natin yung manok para mas mabilis po siyang maluto. At tamang lakas lang din po dapat ng apoy. Huwag masyadong malakas din para hindi siya kumate. At paminsan-minsan po haluin po natin yung karne para mabalanse po ang pagkakaluto. Baligtanin po natin ang bahagya, lalo na yung may makakapal na karne para sakto ang pagkakaluto nito magkabila. O diba ang ganda ng kawali? Para tayong chef dito, yung inatos, parang patalsik-talsik ang sinangag or niluluto at dumadalit ang ibabaw. Ay paano kaya gawin yun? Ayan, binuhos ko na nga dyan yung pinagbabaran or pinagmarinate ng manok, yung sabaw po ng pinya. At habang nagpapakulo ay mag-imbento po kita din ng dessert. Ay meron po kasi sa ref na natirang mangga, ayan, ubas, at yung mga tira-tirang mga gatas. Ewan ko ba, dami yung lagi namin tirang gatas dito. So gagawa po tayo ng sweet dessert na pinagsama-samang mangga. Ayan, may tira din tayong corn. At syempre itong ubas na ginayat po namin para mas pare-pareho yung gayat nito na maliliit. Lalagyan po natin ng condensed na pampatamis at syempre yung evap na kukunin lang din natin dun sa ating ingredients sa pagluto ng pininyahang manok. O diba, habang kumakain ka na may masarap na ulam ay meron ka pang dessert. Daming patalastas. Ay lagyan na nga natin ang mga pampalasa. Magic Sarap Aji. At dinagdagan ko na rin ng kaunting Del Monte. Yan na sabaw po ng pinya kasi nagdagdag po ako ng tubig. Baka hindi na lumasa yung pinagbabarang pinya. At syempre, ang saktong dami po ng evap. Kahit ano pong klase ng evap, murang evap lang yung aking ginamit dyan. Jersey ang tatak nun. Shout out Jersey. Yan, mura lang kasi yon. At syempre, itong sachet na tidbits, nilagay ko na rin. At dahil namali ako ng bili nung nakaraan, itong young corn, baby corn, ay gamitin po natin. Baka sumarap din naman dito sa ating niluluto. Inventa ko lang yun pero masarap siya nung sinama po siya dito sa pininyahang manok. O diba, kahit pang chapso yun. Nilagyan ko lang siguro ng mga 6 na piraso at marami pa ring tira. Dahil matagal lutuin po ang carrots, ay prinito ko po muna siya bago isama sa ating pininyahang manok para sure po tayong luto.
ang kalahati. Masarap kasi ito na medyo hilaw-hilaw yung gitna kasi matamis-tamis po siya. Yung tinatawag po nating half cook. Ayan, 2 salang ko nga yan. At pagkaluto ng mga carrots na yan, ay magdadagdag gulay dito sa ating pininyahang manok. At ilalagay na po natin yan dito at papakuluin po ulit natin, haluin para naman maghalo yung lasa ng sabaw ng pininyahang manok dun sa ating nilagyang gulay. O, di ba? Napakaganda ng kulay dito. Luto na ba ang ating sinaing? Tara, kaibigan! Kain tayo. Nakakalungkot makita sa mga post sa Facebook at mga shared post doon na napakaraming lugar na dito sa atin sa isla ang nagbabaha. Sana naman po ay maging leksyon ito sa atin na wag po natin putulin ang mga puno. Maraming salamat sa panonood.